Ma'am, good morning. We have friends from the media. But first, ma'am, with regards sa itong araw na kagitingan, how crucial it is, ma'am, nga taliwala sa kadugay na sa panahon, ma'am, nga nagsakripisyo itong mga war veteran that we will continue to remember their sacrifice, especially, ma'am, kanin sa itong mga kabataan. Thank you. Napakahalaga ng ating commemoration ng araw ng kagalingan ngayong araw na ito. Dahil kailangan natin paalala at kailangan malaman ng ating mga anak sakripisyo ng sundalo para tayo ay mamuhay ng mapayapa dito sa ating bansa. Pero sabi ko nga kanina, doon sa aming speech, sadly, the state of the nation has failed the Filipino soldier. Kung makikita nyo, there is an absence of an independent foreign policy framework para sa ating banyan. Hindi mo na alam kung kaninong interest pa talaga ang pinongprotektahan ng ating mga kasigdaluhan. Pangalawa, yung dahan-dahan na pagbalik ng insurgensiya. No? Nakikita natin na merong mga iba't ibang skirmishes sa mga lugar at nakikita natin doon ang recruitment ng ating kabataan dito sa grupong LTE. At pangatlo ay yung faltering ng Bangsamoro peace process. Nakikita din natin dito na na-agitate na yung grupo ng MILF dahil hindi na nasusunod yung yung napag-usapan. At nakikita nila mabagal yung pagbabago doon sa Thank you, ma'am. We have Sir Argil from GMA. Sir Argil? Ma'am, good morning. Ma'am, sa papatuloy po na crisis ngayon, lalo na sa India, sa langis, ma'am, ano po ba yung dapat mga hakbang na gagawin ng mamahalaan upang maibsan itong nararamdaman na kahirapan ng ating mga kababayan? Sa crisis ng langis, ma'am, ano pa ba dapat ang gawin ng ating pamahalaan upang maibsan yung nararamdaman kahirapan ng ating mga kababayan? Paniwala po kung ang tanong is ano pa dapat ang ginagawa ng pamahalaan, ay dapat tanungin natin ang ating Pakulo. No? Ano bang ginagawa niya? Para tulungan ang mga kababayan natin na dinatamaan o nahihirapan dahil dito sa epekto ng krisis sa Middle East. Lincoln, last question. With this latest WR numero survey, you are leading for the Presidential Base 2028. Any comment? Alam niyo, sa totoo lang, sinabi ko na dati, no, ako mismo hindi ako nagpapasurvey. Dahil unang-una, mahal. Pagpapasurvey. At pangalawa, itong mga survey na ito, hindi natin alam kung totoo ba talaga yung kanyang data, kung ano yung nakikita at saan sa iba't ibang natin sa bansa. Pero, kung nagpapasalamat ako at kami, taggapan ng pangalawang Pangulo sa patuloy na suporta at pagtitiwala ng ating mga kababayan sa aming kakayahan para magbigay ng makatotohanan na serbisyo. Thank you. Yun lang. Wala. Libreng sakay. Ay, ma'am, libreng sakay daw po, ma'am, magpapatuloy ka po ba daw amidst the oil crisis na itong nasinati ka rin, ma'am? Ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay merong proyekto na libreng sakay, no, para sa lahat. At ito ay isang proyekto na sinimulan namin noong 2022 dahil nakita namin na kailangan talaga ng tulong ng ating mga kababayan in terms of savings sa daily expenses nila. At ito ay tutuloy, lalo na ngayong merong krisis at merong sobra at biglang pagkasakong ng mga Doon sa kanilang regulations. May ano ka na ba? Initially,
sa 12 senators slate mo or possible man mo sa 12? Wala. Wala pa akong senators. Merong mga nagpahayag na interesado sila na magsama kami kung sakaling ako ay tumakbo at sila din ay tatakbo. Pero kung sasabihin ko na meron na talaga at meron na talaga usapan, wala na ganoon para sa senators sa election sa Maybe can you name them? Maybe man lang na pwede. Hindi ko sila papangalanan kasi unang-una, matindi at mainit na politika ngayon, no? Lahat na lumalapit, nakatikit, kaibigan ko ay kinakaras, kinatreten, dahil na kaso, inaatake. Napapangalanan, una dahil daw pa, dahil kami lahat ay some left candidates pa lang. Dahil na pa na makaili na candidacy. So, hindi natin alam kung talaga yung dapat daw karelate sa darating na candidacy. So, kailan natin may vice kung meron kayo sa meron kaya na siya tatakay vice Sa tingin mo po, papababa pa ba? mapapababa siya kung magagawa nila yung problema sa supply doon dito or papababa siya kung meron ibang supply na hindi madaan sa so hanggang merong ibang pangayahit sa Middle East, patuloy ang pagtaas ng presyo ng crude. Di na kung manakala ka yan with regard to having TDDF. Good luck